Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, tunog ng alpabetong Filipino at pangalang pantangi at pambalana. Hulaan ang tunog. Sabihin kung ano ang nasa larawan. Magandang araw mga bata. Ngayon ay matututo tayo ng mga bagong tunog ng letra. Malalaman natin ang pagkakaiba ng pangalan ng tao at bagay. At gagamit tayo ng tamang salita sa pagtukoy sa kanila. Basahin natin. Letrang C. Tunog K. Cake. Car. Camel. Carrot. Cactus. Letrang F. Tunog fan. Frog. Flower. Fork. Fish. Letrang J. Tunog J. Jam. Joker. Jump. Jacket. Juice. Letrang N. Tunog nya. Niño. Doña. Niña. Castañas. Piña. Pangalang pantangi at pambalana. Ang pangalang pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Pangalang pambalana, aso. Ang pangalang pantangi nito ay batik. Pangalang pambalana, kotse. Pangalang pantangi, Toyota. Pangalang pambalana, parke. Pangalang pantangi, Rizal Park. Pangalang pambalana, tao. Pangalang pantangi, Ana. Pangalang pambalana, tsokolate. Pangalang pantangi, Toblerone.
pambalana o pantangi. Tukuyin kung ang pangalan ay isang pambalana o pantangi. Ang guro ay isang pangalang pambalana. Ang Jollibee ay isang pangalang pantangi. Ang sapatos ay isang pangalang pambalana. Samsung ay isang uri ng pangalang pantangi. Aso ay isang pangalang pambalana. Miming ay isang pangalang pantangi. Pulis ay isang uri ng pangalang pambalana. At ang Lola Ising ay isang pangalang pantangi. Ang C, F, J, N ay may kanya-kanyang tunog. Ang pangalang pantangi ay tiyak na pangalan, habang ang pambalana ay pangkalahatan. Gawin natin. Isulat ang PT kung ito ay pantangi, PB naman kung ito ay pambalana. Ikalawang araw, tunog ng alpabetong Filipino at salitang pantukoy. Hulaan ang tunog. Sabihin kung ano ang nasa larawan. Magandang araw mga bata! Ngayon ay matututo tayo ng mga bagong tunog ng alpabeto at kung paano gumamit ng tamang pantukoy sa pangungusap. Basahin natin. Tunog ng alpabeto. Letrang Q. Tunog K. K. Quail. K. Queen. K. Quill. K. Quiet. K. Quick. Letrang V. Tunog V. V. Violin. V. Vase. V. Van. V. Volcano. V. Vegetables. Letrang X. Tunog X. X. Xylophone. X. X-ray. X. Xerox. X. Box. X. Axe. Letrang Z. Tunog Z. Z. Zebra.
zipper, zoo, zigzag, zero. Mga salitang pantukoy. Si Zara ay masipag. Ang vase ay nasa mesa. Ang mga kahon ay mabibigat. Sina Victor at Sander ay naglalaro. Ang sina, ang mga ay mga halimbawa ng salitang pantukoy. Ang pantukoy ay katagang ginagamit sa pagtukoy sa tao, bagay, lugar, at pangyayari. Pantukoy na si. Ginagamit ito kung ang tinutukoy na pangalan ay iisang tao lamang. Halimbawa, si Ginang Santos ang guro ko sa Filipino. Ang matalik kong kaibigan ay si Nilo. Si Aling Maria ay tindera ng prutas. Pantukoy na sina. Ginagamit ito kung ang tinutukoy na pangalan ay dalawa o higit pang tao. Halimbawa, sina nanay at tatay ay nagtatrabaho. Magkaklase sina Mac, Enzo at Ron. Sina ate at kuya ay naglilinis ng bahay. Pantukoy na ang. Ginagamit ito kung ang tinutukoy na pangalan ay iisa lamang. Halimbawa, ang aso ay naglalaro sa damuhan. Nahulog ang lapis ni Mia sa daan. Ang bola ni Alvin ay makulay. Pantukoy na ang mga. Ginagamit ito kung ang tinutukoy na pangalan ay dalawa o higit pa. Halimbawa, ang mga puno ay maraming bunga. Nag-aaral ang mga bata sa paaralan. Ang mga sasakyang dumadaan ay magaganda. Tukuyin ang pang-ukol. Sabihin kung anong wastong pang-ukol ang gagamitin sa bawat larawan. Patlang bata ay naglalaro ng bola. Ang angkop na pang-ukol ay ang. Patlang lira ay mahilig magbasa. Ang angkop na pang-ukol ay si. Naglalaro patlang Pedro, Juan at Lito sa palaruan.
Ang angkop na pang-ukol ay sina. Patlang mag-aaral ay pupunta sa paaralan. Ang angkop na pang-ukol ay ang mga. Magkakapatid, Patlang, Nena, Ana at Rosa. Ang angkop na pang-ukol ay sina. Ang mga letrang Q, V, X, Z ay may natatanging tunog. Ang pantukoy na ginagamit upang matukoy ang tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Gawin natin. Gamitin ang pantukoy na si o sina upang mabuo ang pangungusap. Gawin natin. Gamitin ang pantukoy na ang o ang mga upang tukuyin ang mga larawan. Ikatlong araw, diptongo, salitang magkakatugma at sight words. Hulaan mo. Hulaan ang inilalarawan ng pangungusap. Ito ay bagay na nagbibigay ng init. Ito ay apoy. Ito ay ginagawa ng mga gagamba. Ito ay agyo. Ito ang kaparehas ng hari. Ito ay reyna. Ginagamit upang ayusin ang iyong buhok. Ito ay suklay. Malakas na boses na lumilikha ng ingay. Ito ay sigaw. Ang apoy, agyo. Reyna, suklay, sigaw, ay mga halimbawa ng salitang diptongo. Ang diptongo ay ang pinagsamang tunog ng isang pantig, a, e, i, o, u, at ng malapatinig na W o Y sa loob ng isang pantig sa salitang Filipino. Ang mga karaniwang diptongo ay aw, ay, a, ew, i, oy, at uy. Karaniwan itong matatagpuan sa hulihan ng salita. Diptongo, aw. Araw, sayaw. Ilaw, apaw, sabaw, hikaw. Diptongo, iw. Agiw, sisiw, aliw, bitiw, baliw,
paksiw. Diptongo ay bahay, gulay, suklay, anay, kamay, ingay. Diptongo A. Reyna. Okay. Cake. Baby. Break. Bake. Diptongo Oy. Kahoy. Apoy. Baboy. Unggoy. Pinoy. Langoy. Kumpletuhin mo. Kumpletuhin ang bawat salita gamit ang wastong diptongo. Ilaw. Agyo. Hikaw. Kalabaw. Sisiw. Baboy. Suklay. Apoy. Sigaw. Gulay. Salitang magkatugma. Yelo, relo. Yoyo, liyo. Noo, bao. Nota, lata. Goma, luma. Gripo, lumpo. Ang mga salitang ito ay tinatawag na salitang magkakatugma. Ang salitang magkakatugma ay mga salitang pareho ang tunog sa hulihan. Ano ang katugma? Piliin ang salitang katugma. Araw, ilaw. Bata, mata. Aso, paso. Bahay, tulay. Gatas, baklas. Ang diptongo ay patinig na sinusundan ng malapatinig na W o Y sa isang pantig. Ang salitang magkakatugma ay may parehong tunog sa hulihan. Gawin natin. Sumulat ng tig-tatlong salitang may diptongo. Gawin natin. Isulat ang salitang katugma ng mga salita. Ika-4 na araw, high frequency words, kasarian ng ngalan at pang-ugnay. Ano ang kasarian? Tukuyin kung anong kasarian ng pangalan batay sa larawan. Sa araling ito, matutuklasan natin ang iba't ibang kasarian ng pangalan na tumutukoy sa tao, bagay, at mga hayop. Basahin natin.
ang aking mga laruan. Marami akong laruan. Ito ay bigay ng aking nanay, tita, lola, at ng aking mga kapatid. Mayroon akong manika na iba-iba ang itsura. Mga luto-lutuan na may kasamang iba't ibang hugis ng gulay at prutas. Mayroon din akong puzzle na gustong-gusto ko dahil tumatalas ang aking isipan. Pagkatapos kong laruin ang mga ito, inililigpit at ibinabalik ko sa cabinet. Ano ang pamagat ng kwento? Ilan ang kanyang laruan? Sino-sino ang nagbigay ng kanyang mga laruan? Ano ang gustong-gusto niyang laruan? Pagkatapos maglaro, ano ang kanyang ginagawa? Kasarian ng pangalan. May 4 na kasarian ang pangalan. Pambabae, panlalaki, di tiyak, at walang kasarian. Pambabae, Lola, Ana, Maria, Ate, at Prinsesa. Ginagamit naman sa panlalaki ang tiyo, lolo, kuya, ninong, Pedro. Mga pangalang di tiyak, pulis, guro, sanggol, kaklase, at ibon. Mga walang kasarian. Tulad ng bato, silya, damit, tinapay, at papel. Ano ang kasarian? Tukuyin kung anong kasarian ng mga sumusunod na pangalan. Ang guro ay di tiyak. Ang damit ay walang kasarian. Ang sapatos naman ay walang kasarian. Ang lolo ay panlalaki. Ang nanay ay pambabae. Ang ninang ay pambabae. Pulis ay di tiyak. At tatay ay panlalaki. Panlalaki, pangalang tumutukoy sa ngalan ng lalaki. Pambabae, pangalang tumutukoy sa ngalan ng babae. Di tiyak, pangalang maaaring tumukoy sa ngalan ng lalaki o babae. Walang kasarian, pangalang tumukoy sa mga bagay. Gawin natin. Piliin ang wastong kasarian ng pangalang may salungguhit.
Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!